So ganyan lang po. Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel, Chokoy Channel. So for today's video guys, ang topic natin saan nga ba maganda mag-invest? Sa baka ba o sa baboy? So ngayon pupunta ako sa baka para magpainom ng baka kasi so weird. kasi tanghali na and tapos na yung maulan na panahon. So break muna ako, natatawa yung asawa ko doon kasi nagbo-vlog ako eh. So tara na. Siya muna yung magjo-duty. Shoutout muna kayo dyan. So nagbabalik na ako, yun nga no. Sa baka po, number 1 na maganda pag nag-invest ka sa kanya kasi yung baka wala kang feeds, wala kang babayarang feeds kasi alam mo yun, pag meron kang free area sa malapit sa bahay nyo, mayroong bukid dyan, may kagubatan dyan, libre na yung pagkain nila kasi damo lang naman ang kinakain ng baka. Tapos number 2 dyan, hindi naman maselan ang baka kahit sa ulan o init, matitibay to. Huwag nyo lang pababayaan, katulad nito, nangayat to pero ngayon medyo bumabawi-bawi na siya. So mura lang din naman yung yung mga gamot ng baka. Pag nagtatae, yun lang naman yung problema dito, pag nagtatae, mahina kumain. So pupurgahin nyo lang naman yan siya. Tapos yung maganda pa dito sa baka, parang secure yung pera mo kasi parang bihira sa baka yung mamatay alam mo yun, bihira sana lang mamatay, tsaka talagang kumbaga sa durability, quality, matitibay ang baka. Tapos madali lang din silang alagaan, yun yung pangatlo kasi tatali mo lang sila sa tapat ng bahay nyo or sa kung saan pwede, tapos sila nang bahala, kakain na yan sila. So hindi siya ganun ka malibor na gawin. Yun yung kagandahan ng sa baka. Yun lang yung sa side ko. Tapos yung bad side naman sa pag-aalaga ng baka is matagal yung return of investment mo, yung ROI kung tawagin, return of investment. Kumbaga matatagalan ka halos siguro 1 year. Sobra babalik yung yung capital dito sa baka kasi doon mo palang makikita yung yung tubo mo pag naibenta mo na siya ng 1 year pataas. So itong amin nasa 6 months pa lang. So hindi ko alam kung pag binenta ba namin to itubo na. Binili namin to ng 37,000 So sa tingin nyo ba may tubo na tong 37,000? Feeling ko meron naman kahit maliit. So yun yung yun lang naman nakikita kong bad side sa pag-aalaga ng baka. Medyo matagal yung ROI niya. So ganyan lang po, tatali nyo lang siya kung meron kayong malalapit na tapos hayaan nyo na, so ganun lang. Tapos pag tanghali dadala nyo lang siya ng tubig, okay na, mabubuhay na yung baka kahit umulan pa yan o umaraw, matibay ang baka sa ganyan. So balik tayo ngayon hindi ko pa napapakita, balik sa baboy naman tayo. Explain ko naman kung ano yung kagandahan ng baboy tsaka yung kumbaga bad side ng pag-aalaga ng baboy. Yo, what's up? Ito na tayo, babalik tayo sa ating maliit na kulungan. So ang good side naman sa pag-aalaga ng ating baboy ay unang-una, mabilis ang ROI. Sa 3 to 4 months mababawi mo na ang iyong puhunan at may kikitain ka na. Pangalawa, madali lang siya hanapin kasi every province naman may nag-aalaga ng mga inahen and marami mga anak ang baboy at laging available ang buwek. Kaya pwede siyang mabili anytime. Kaso ngayon nagkaka-shortage tayo kaya medyo madalang ang buwek ngayon at mahal. Mahal pero pag binenta naman ninyo, napalaki nyo ng fattener after 4 months, sigurado namang kikita kayo. Yung isa pa mabilis po siyang mabenta kasi marami po sa atin ang kumakain ng baboy at talaga naman halos lahat ng tao pag pumunta ng palengke bumibili ng baboy. Di man siguro halos lahat pero kadalasan nga ang inuulam po natin ay
baboy, isda, manok, o baka. Sa ngayon, naglaro ang price range ng baboy sa ating palengke 300 pesos to 360. So, isa din yon, mabilis siyang mabenta agad. So, dito na tayo sa bad side. So, first of all, syempre baboy, hindi natin maiiwasan na medyo may amoy po ang kanyang dumi. So, yun yung bad side. So, kailangan in the next na if mag-aalaga po tayo, dapat po sa malayo po sa mga kabahayan. Tapos, yung second ko po nakitang bad side is, syempre, kailangan mo po ng puhunan pag ikaw ay mag-aalaga ng mga baboy. Isa pa dito ang feeds na ipapakain mo sa nila, yung kulungan, and yung tubig. Minsan nga po kailangan din ng electricity. So, yun po yung mga good and bad side sa pag-aalaga ng baboy at baka. Sana po yung natutunan po kayo. So, dito na lang po. Maraming salamat po. So, yun lang guys. So, yun lang yung masishare ko about sa topic natin for today. So, sana may natutunan kayo. So, please click the subscribe button po. And salamat sa lahat ng sumusuporta. Peace out.